nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo, wala pa namang nararating sa buhay. Sobrang viral nga po yung naging reaksyon ng teacher na to sa kanyang mga estudyante. Kaya kung ako sa iyo, kung hindi mo pa napapanood yan, wag mo munang husgahan. Dahil po, itong mga sinabi po ng teacher na to, although na hindi katanggap-tanggap yung iba po mga salita, pero makikita nyo po sa kanyang reaksyon na sobrang punong-puno na po siya. So, ibig sabihin po, palaging ganun po yung ginagawa ng ilang estudyante. Hindi naman po siguro lahat, no, nadamay lang po yung iba. Guys, sa totoo lang po, sa ngayon po, itong henerasyon na to, sobra naman po talaga yung mga ibang estudyante. Hindi ko po nila lahat, no? Kalimitan po ngayon, makikita nyo po sa mga estudyante na kulang na lang po, naka-wheelchair po sila na para silang baldado. Pag sila po ay papasok sa eskwelahan, sobrang pabebe po sa mga magulang nila. Ang disiplina po ay nagsisimula po yan sa tahanan, sa bahay po. Kung ano po yung nakikita nila sa kanilang mga magulang, yun rin po ang kanilang dadalhin sa eskwelahan. Tandaan nyo po, ang mangga po ay hindi po yan magbubunga ng duhat. Ganun lang po yan kasimple. Ang paaralan po ay pangalawa lang po yun para magdisiplina sa ating mga anak, sa ating mga estudyante. Isipin nyo na lang po, meron po kayo 1, 2, 3 anak, hirap na hirap po kayo sa pagdisiplina. How much more po sa eskwelahan na sobrang dami ng estudyante. Ramdam ko po kung ano pong reaksyon ng teacher na to dahil po ang aking nanay isa rin pong teacher. Sa totoo lang naman po, kung sa 100%, meron pong 1% na may mga talaga mga salbahing teacher pero hindi po yan lahat. Dahil po, yung iba po talaga, hindi ko po nila lahat, no? Sobrang pasaway po talaga yung mga estudyante. At isa rin po ako sa makulit at talagang pasaway na estudyante pero may respeto po ako sa aking mga guro nung araw. Kaya nga lang po, nung panahon ko, sobra po talagang nalugi yung eskwelahan namin. Dahil po, lahat po ng mga eraser na binabato sa akin, yun po ay akin nasasalo at inuwi ko sa bahay. So araw-araw po, bibili po sila ng eraser. So nakakaawa po yung eskwelahan na pinanggalingan ko nung araw. Sobrang hati po yung komento ng ating mga kababayan sa Pilipinas pero nangingibabaw pa rin po at makikita nyo po na mas marami pong matatalino na nakakaunawa sa sitwasyong ito na ginawa nga po ni teacher. Ramdam ko po ma'am kung ano po yung reaction nyo or emotion nyo tungkol dito nga po sa kawalan ng respeto. Dahil po sa pagiging nurse ko po dito sa hospital, kadalasan po yung mukha pong baldado at pasyente ay yung pong mga tagabantay at relatives ng pasyente na sobrang demanding po talaga sila na parang ginagawang kakatulong sa loob ng hospital instead na mag-focus ka sa pag-aalaga ng pasyente. At mabuti pa nga po kayo, at least yung mga estudyante nyo po hindi po professional. Samantalang po sa hospital, kadalasan po yung mga manggagamot or mga doktor, mga professional po yan. Pero kung itratuhin po kami, hindi po kami nirespeto. Hindi ko po nila lahat, no? Pero kadalasan po ganon, ginagawa. Huwag po kayong magagalit. Yan po ay opinion ko lang po. Ma'am, naniniwala po ako na makakamit nyo po yung hustisya dahil ang Diyos naman po ay natutulog lang po isang araw ngayong darating na Biyernes Santo. At naniniwala din po ako na matatalino po yung mga nasa posisyon dyan sa ating edukasyon sa Pilipinas sa mag-iimbestiga ng inyong kaso na ito. At hiling ko lang po na sana magkaroon ng patas na investigasyon.